Nagpasya na ang gobyerno. Tuloy na Kailangan itayo ang ang Kaliwa pagpapagawa Dam ng para maging Kaliwa sapat. Dam. The possible income from the mining industry can pay off all the debts of the put up Philippines. by demonstrators in Brooks Point in Palawan. Kabataan kami pero hindi kabataan lang. Kabilang ang mga katutubong kabataan sa mga isinasantabing sektor sa Pilipinas. Malalim ang kanilang pagpapahalaga sa mga lupaing ninuno dahil hindi lamang ito pinagmumulan ng kanilang kabuhayan, ngunit dito rin nakaangkla ang kanilang kultura at pagkakakilanlan. Binubuo ang Ugni National Indigenous Youth Network ng katutubong kabataan mula sa Dumagat Remontado, Bukidnon, Tagbanwa, Palawan at Higaunon. Iba't ibang issue ang kinakaharap nila, katulad ng pagmimina sa Palawan, pagtayo ng Kaliwa Dam sa Sierra Madre, kakulangan ng tiwala sa kabataan sa Negros, at paghina ng kultural na pagpapahalaga sa Bukidnon at Misamis Oriental. Ngunit tila hindi naririnig ang kanilang mga tinig. Hindi sila nabibigyan ng sapat na plataforma para maipahayag ang kanilang mga kwento. Dito pumapasok ang Project Banyuhay, isang serye ng mga capability at capacity building workshop na naglalayong makatulong sa pagpapalaganap ng kamalayan sa mga issue na kinakaharap ng mga katutubo. Bagong anyo ng buhay. Ito ang ibig sabihin ng Banyuhay o sa Ingles, metamorphosis. Ito ang ninanais at hinahangad ng aming proyekto. Nilalayo nito mapalalim ang kasanayan ng katutubong kabataan sa epektibong pagkukwento sa pamamagitan ng paglikha ng media at paggamit ng social media. Naniniwala kami na isang pakikibaka ang pagkwento ng mga naratibong isinasantabi, lalo na laban sa mga mapang-aping realidad. Nagsimula ang pagplano ng Project Banyuhay noong Setyembre 2022 sa pamamagitan ng mga engagement, kung saan mas nagkakilala ang grupo at ang mga stakeholder. Kasama ang ugnayin at NTFPEB Philippines, ginanap ang 2 araw ng Project Banyuhay na nakatuon sa 4 na aspeto. Sa unang araw, lumikha ang katutubong kabataan ng key message statement na gamit ang Golden Circle Framework bilang gabay. Bilang layunin ng Project Banyuhay na mapahayag ng katutubong kabataan ang kanilang kwento, nagkaroon din ng pambungad na lektura tungkol sa paghahanap ng focus ng kwento. Nagkaroon din ng mga lektura at workshop tungkol sa iba't ibang medium ng pagkukwento katulad ng pagkuha ng litrato, pag-edit ng video, paglikha ng lathalang disenyo at pagsusulat ng caption. Sa unang araw, sinubukan naming palalimin ang aming kaalaman tungkol sa mga medium na ito, at sa ikalawang araw, iyong mga technical na aspeto o kakayahan naman. Bukod pa sa mga ito, nagkaroon din ng digital empowerment na workshop sa hapon ng ikalawang araw. Natuto ang katutubong kabataan kung anong paraan pa nila maaaring iangat ang kanilang mga advokasya at hangarin sa digital na pamamaraan. Isang makapangyarihang gawain ang pagsasalaysay ng mga kwento. At ano pa ang mas magandang paraan upang itampok ang mga kwento ng katutubong kabataan kundi sa pamamagitan ng Project Banyuhay. Sa Palawan, nakatuon ang atensyon sa pakikibaka laban sa pagmimina sa Brooks Point. Malinaw ang mensahe, kailangan natin protektahan ang ating kalikasan. Samantala sa Negros Occidental, meron silang makapangyarihang mensaheng nagbibigay paalala. Kabataan kami pero hindi kabataan lang. Sa Bukidnon, pinapalakas ng kanilang video ang tinig ng mga katutubong kabataan na sinusulong ang mga sustainableng kabuhayan. Sa huli, nakatuon ang media output ng Sierra Madre sa Alay Lakad March na nananawagan sa issue ng Stop Kaliwa Dam sa pamamagitan ng isang nakabibighaning photo series. Ayon sa evaluation forms, mas na-empower ang mga katutubong kabataan na ibahagi ang kani-kanilang kwento. Makabuluhan at kapaki-pakinabang ang mga workshop. Pinapaunlad nito ang kasanayan sa iba't ibang paraan ng paggamit ng sariling boses, plataporma at kakayahan para mapakinggan ang mga advokasya at karapatan nila. Gayon din ang mga binanggit nila sa mga naganap na talakayan. Mapalalim pa yung pag-unawa at pag-intindi ko doon sa mga techniques. Magagamit ko na to sa paggawa ng video sa organization. Tapos naglo-look forward din ako sa magto 2 months yung barikada. Pwedeng gumawa kami ng video na may pakita na hanggang dito na yung laban natin. At least isa rin yung way na mapalakas mo din yung mga kasamahan mong lumalaban din talaga. Sa huli, hatid ng Project Banyuhay ang isang kwento ng pagkakapit kamay.
tungo sa isang bukas kung saan ang mga kwento ng katutubong kabataan ay hindi lamang basta alingawngaw, kundi isang boses na hangad ang kabutihang panlahat. Gayunpaman, hindi dito natatapos ang kwento. May mga kwento ang mga katutubong kabataan na ngayon pa lang napakikinggan. Tuloy ang laban. Tuloy ang kwento. Tungo sa isang